Mga kapuso, sa bilis ng mga balita, bawal pong maiwan. Kaya ang pinakamahalagang detalye, ibibigay namin sa loob ng ilang minuto dito sa UH Summary. Narito po ang mga mahalagang punto sa Day 9 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. In summary, kahapon po muling isinalang si NBI Director Melvin Matibag sa witness stand at nagpatuloy ang cross-examination sa kanya. Ang depensa, muling kinwestiyon ang naging investigasyon ng NBI sa umano'y pagkontrata ni Vice President Duterte ng hitman para ipapatay sina PBBM o President Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Inalam din ng depensa kung bumuo rin ba ng task force ang NBI para naman imbestigahan ang threat sa buhay ng pamilya ni Vice President Sara Duterte, kung saan sumagot si Director Matibag na wala. Sa usapin ng persons of interest na nauna nang binanggit ni Matibag, tinanong siya ni Attorney Vinluan kung sakaling ipasabpina ng korte ang mga confidential documents ay handa ba siyang ipakita ang mga ito. Sabi ni Director Matibag, pag-aaralan nila kung naaayon ito sa batas. Inusisa rin ng defense team ang mga sinuri ng NBI na pahayag at rallies na nagpapakita umano ng destabilization efforts ng kampo ni Vice President Sara at kanyang mga kaalyado laban sa gobyerno. Ayon kay Matibag, hindi nila itinuturing na destabilisasyon ang mga naging pahayag, kundi pagbabanta laban sa buhay ng Pangulo at sa national security. Ipinresenta naman ng depensa ang ibang bahagi ng video ng press conference ni Vice President Sara Duterte, kung saan tinanong ng depensa si Matibag na hindi ba pabiro lamang ang naging pahayag ng bise. Sagot naman ni Matibag, mahirap para sa kanilang mga law enforcer na balewalain ang mga ganitong pahayag, lalo na't ang simpleng bomb joke ay agad na hinuhuli. Binalikan naman ang depensa ang affidavit ng nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nabanggit ng depensa ang umano'y perjury case laban kay Las Cañas na inihain ni Senador Panfilo Lacson. Pero nilinaw ni Lacson na hindi siya nag-file ng perjury case laban kay Las Cañas, kundi nagrekomenda lang ng amendment sa kasong perjury. Sa usapin pa rin, affidavit ni Las Cañas, nanindigan ng depensa na mere scrap of paper lang ito. Sabi naman ni Matibag, kasama lang ang affidavit sa factors ng pattern of violence sa kanilang investigasyon. Matapos ang cross-examination ng depensa, hindi na nagsagawa ng redirect examination ng prosekusyon. Sa interjection ni Senator Judge Raffy Tulfo, tinanong niya si Matibag tungkol sa ibang kaso ng mga individual na nakulong dahil sa pagbabanta laban kay dating Pangulong Duterte. Pinuna rin ni Senator Judge Raffy Tulfo ang tila raw pagpabor sa mga miyembro ng minorya at mas binibigyan daw ng oras ang mga ito. Sabi naman ni Presiding Officer Escudero, sa impeachment court, wala pong minorya at mayorya. Pinaalalahanan din ang clerk of court na maging patas sa oras ng lahat. Sa July 29, Miyerkules, magpapatuloy po ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Ipasasabpina para humarap sa korte ang mga dating manager ng Land Bank na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. Yan po ang mahalagang punto sa impeachment trial kay Vice Presidente Sara Duterte. Ito po si Mariz para sa UH Summary. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you! O sige na,